Grabe, inupakan agad. Paano kung sabihin kong isang Pinoy ang nagtungo sa Japan bilang underdog, pero umuwi bilang kampiyon matapos patahimikin ang libu-libong Japanese fans? Ito ang laban ni Richard Pumikpik kontra sa world title challenger na si Hisashi Amagasa. Isang laban na halos walang naniwala mga bossing na kayang dominahin ng ating kababayan ang isang Japanese prospect. Eto na mga bossing, ang laban na kung saan ginanap sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan, na kung saan hinarap ni Richard Pumikpik ang isa sa pinakamahihirap na pagsubok sa kanyang karera. Ang kanyang makakalaban kasi dito mga bossing ay si Hisashi Amagasa, isang veteranong Hapones at dating world title challenger na kilala sa kanyang tangkad at karanasan. Karamihan pa nga dito sa mga boxing fans ay inaasahan na ang Hapon ay magwawagi sa sariling bansa. Ngunit may ibang plano ang Pinoy Warrior, mga bossing, kaya panoorin na agad natin ang laban. So mga bossing, umpisa na agad ng unang round. Pagsapit pa lang ng unang round, agresibo nang ipinakita ni Pumikpik ang kanyang intensyon. Hindi siya nagpatinag sa haba ng galamay nitong Hapon. Sa halip ay patuloy siyang sumugod sa loob. Nagpakawala ng sunod-sunod na kombinasyon at pinilit ang laban sa malapitan upang mabawasan ang kalamangan ng Hapones. Agresibo na agad ang ating Pinoy sa pagtunog pa lang ng bell. Inuupakan niya na agad ang kalaban sa pamamagitan ng body shot at sa mukha. Subalit makikita natin na grabe nga yung tangkad nitong Hapon at kino-corner na ng ating kababayan sa lubid. Makikita natin kung sino pa yung mas malaki ay siya pa yung mas nagiging mas madepensa. Grabe tong si kabayan. Talagang sa harap mismo ng mga kababayan nitong Hapon ay talagang inuupakan niya itong pambato nilang si Amagasa. So ang ginagawa ng taktika dito ni Pumikpik mga bossing ay dinidikitan niya ang Hapon para hindi na rin mas makapatama dahil mas mahaba nga yung distansya na itong Hapon kaysa sa Pinoy. So kitang-kita mga bossing, no, kung mas malayo yung distansya mas nakakapatama yung Hapon, pero ang ginagawa nitong si Richard Pumikpik ay sinusugod at bodega ang pinapatama nito. Grabe to mga bossing, kung makikita nyo lang, oh. Grabe yung mga pinapaulan ng suntok ni Richard Pumikpik sa Hapon na si Amagasa. Nakataya pala mga bossing ang championship belt sa WBO Asia Pacific Featherweight. So makikita natin bossing na si Richard Pumikpik na ang humahabol dito sa Hapon. At ito na, talagang yumayakap dito yung Hapon dahil palapit umatake tong si kabayan. Makikita natin mga bossing na ang daming nanonood ng mga Hapon dahil nga championship belt to at isa sa mga prospect ng Japan ang kanilang pangbato na lumaban ngayon sa Pinoy. So round 2 na mga bossing. May mga pagkakataong nakakabawi ang Hapon na si Amagasa gamit ang kanyang jab at body shot. Agad namang sumasagot si Pumikpik ng mas matinding suntok at mas mataas na work rate.
nakikipagsabayan na rin ito, pero ginagamit pa rin ng Pinoy ang kanyang pagkamabilis. So mga bossing, shoutout muna tayo mga bossing habang nanonood. Shoutout nga pala kay Jose Ventura, watching from California. At shoutout naman din kay Johnny Millares from Bicol, Dauragon. Shoutout kay Pelis Sumanga, watching from Zambales. Shoutout naman kay Romeo Rojas from Concepcion. Shoutout din dito mga bossing kay Rica May Armar, dito po idol sa Santa Cruz, Laguna. Shoutout naman po kay Jenny Castillo from Nauring Pandan, Antique. Shoutout naman po kay Boss Florante Kapalaran from Italy. Shoutout rin po kay Gallardo Barde from Antipolo City. So mga bossing, tuloy tayo sa round 2. Bumabanat pa rin po ang ating Pinoy. So mga bossing, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, ay kung maaari lang sana ipakisubscribe, like, at i-comment nyo na rin mga bossing kung taga saan kayo at saan umabot ang ating video, at nang sa ganon ay ating isa-shoutout yan mga bossing. Sa kada upload natin mga bossing ay isa-shoutout natin ang inyong mga pangalan. So kada rounds mga bossing ay mag-shoutout tayo. Nang sa ganon ay pasasalamat na rin sa inyong suporta mga bossing. Mong ginagamitan ni Amagasa yung Pinoy ng mga distansya. So mga bossing, end of round 2 tayo. Sa round 3 makikita natin na sa round 2 mukhang nakabawi yung Hapon, pero tingnan natin sa round 3 kung mapapabagsak ba dito ng Pinoy ang Hapon. So yumayakap ng gusto si Amagasa. Ito na mga bossing, sumusugod na ulit ang Pinoy. Pinipilit niyang cornerin yung Hapon. Ang bodega. Matalino na rin tong Hapon mga bossing dahil alam niyang ko-cornerin siya. Talagang matigas din. Hindi rin basta-basta na ano. Ayun o. Ay grabe, nako, mahirap yun. Nung nakukuha na ng Hapon yung estilo nitong Pinoy natin. So patuloy na umaatake ang Hapon, sumasagot, natatamaan si Richard pumikpik sa bodega at sa mukha. So mga bossing, i-comment nyo lang sa ibaba ang inyong mga opinion sa laban na ito at ating pag-uusapan yan. Ilapag nyo na rin kung saan lugar kayo at ating babasahin yan. So mga bossing, itong Pinoy boxer natin mga bossing ay isa sa mga dekalibreng boksingero din sa Pilipinas na naimbitahan para kalabanin ng prospect ng Japan na si Amagasa. Body shot ulit sa mukha, subalit matigas itong Hapon. Kung titingnan natin mga bossing, parang ano no, yung laban ni Casimero tsaka nung si ano ba yan?
isang Hapon din na nakalaban niya na umabot sa unanimous decision. Ganto rin yung ano yun, tangkad na itong Hapon yun. Tapos yung size ng Pinoy parang Casimero din yun. Ayun, tinamaan sa mukha. So bodega ulit. Bodega. Puro bodega ang ginagawa ng Pinoy. Kina-corner ng Pinoy ang Hapon. End of round 3 tayo mga bossing. Tuloy tayo sa round 4. So mga bossing, ganun pa rin. Pinoy pa rin ang unang sumugod sa round 4. Grabe, napakan agad. Itong tangkad ng Hapon mga bossing, hindi niya magamit masyado sa Pinoy. Ang sarap panoorin ng mga ganito bossing, yung alam mong underdog yung ating kababayan. Pero pag dayo sa ibang bansa, alam mo yung galing niya, yung ipinapamalas niya. Dahil syempre bago pa lang mag-umpisa yung laban mga bossing, meron na yung mga postcard na malalaman kung sino ang kalaban ng kanilang pambatong Hapon. Syempre pagdating dito sa kanilang bansa, ano na yun lalaitin na yan Pero pagdating sa laban, ganito yung pinapakita ni Richard Pumikpik. Siya ang nagmimistulang bida sa laban na ito. So mga bossing, patuloy tayo sa panonood habang binabasa ko ang yung mga komento. So shoutout nga pala kay Dilia Tudio from Kaibiran. Shoutout naman po kay Jesus Manalo from Antique, kay Arman Sacramento from Cuyapo, Nueva Ecija. Shoutout naman po kay from Antonio Lazaro Malapad. Shoutout naman po kay Marite Estano. Shoutout din po kay Raul. Shoutout naman po kay Rudy Pandoong. Grabe yung mga pangalan nyo dito mga bossing. Shoutout naman po kay Jose Evangelio from Zamboanga del Sur. Shoutout naman po kay Jamie Conde at kay Eugene taga Bukidnon. So mga bossing, tuloy tayo sa round 4. Ito lang mahirap dito mga bossing kapag medyo pagod na si kabayan. Sasamantalahin nitong Hapon yung pagod nitong Pinoy. Siya naman yung aatake. Kaya parang sobrang hirap ng sitwasyon dito ng Pinoy. Ang tangkad ng kalaban, tapos gagamitan niya ng malakas na stamina dapat. End of round 4 tayo mga bossing. Tuloy tayo mga bossing sa round 5. Round 5 na to mga bossing. So kada rounds mga bossing, talagang pahirap ng pahirap to sa Pinoy. Dahil gusto niyang subukan i-knockout yung Hapon, kaso nga lang matigas. Mukhang Hapon na agad ang sumusugod. Kumbaga sa mga early rounds, Pinoy yung sumusugod, ngayon Hapon naman. So parang mapapansin natin dito mga bossing na umaalalay muna si kabayan mo kung nagpapahinga. So patuloy tayo sa panonood mga bossing. Shoutout kay Oscar Alicarte
from General Santos, kay Betty Pulmones from Coronadal City, South Cotabato. Shoutout po kay Eco Valeros Salvador at kay Faustino Labago from Kabatlugan, Samar. Shoutout po kay Christian James Barameda, taga Bulacan. Mark Anthony Ganalon from Easter Samar. Arde Villarico from Iloilo. So mga bossing, tuloy pa rin sa laban. Grabe yung mga binibitawan pa rin dito ng ating kababayan. So kahit pagod na ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang mga pinapakita. So mga bossing, kung umabot to sa inyo, ay i-comment nyo lang sa ibaba kung taga saan kayo at ating isi-shoutout yan. Sa ganon ay sukli sa suporta nyo mga bossing sa ating channel. So ito na mga bossing, mukhang nabaliktad yung rounds na ginagawa ng Pinoy. Mukhang Pinoy naman ang kino-corner. So makikita pa rin natin yung bigat ng kamao ni Kabayan, pero yung pagiging pressure nawawala dahil napapagod din naman. Okay, end of round 5 tayo mga bossing. Tuloy tayo mga bossing sa round 6 na kung saan dito natin makikita na pagpataas na pataas yung rounds. Makikita natin kung sino ang mas malakas ng stamina, Pinoy ba o ang Hapon. So mga bossing, round 6 na, umupak na agad ang Pinoy. So mga bossing, tuloy lang tayo sa panonood. At shoutout kay Efren Principe from Camarines Sur. Shoutout po kay Oscar Alicarte from Zambales. So mga bossing, patuloy po kayo sa pag-comment sa ating baba ng video nang sa ganun po ay mabasa natin. So bodega na ang ginagawa dito ni Kabayan. Makikita natin na parehas na nag-aabang ng suntok itong dalawa, pero mas agresibo pa rin ng konti itong Pinoy natin, at talagang yung Hapon mas nag-aantay na lang din ng counter sa Pinoy. Grabe oh, yung pakiramdam ng Pinoy, yung mga rhythm niya, nakakaiwas pa rin siya sa suntok ng Hapon. So mga bossing, nakatayo ang bakanting belt na to mga bossing, kanino kaya mapupunta ang championship belt? Sinusugod na ni bossing Richard Pamikpik. Bodega yung target dito ni ni Richard mga bossing. Grabe, kung tutuusin talaga mga bossing, napakahirap ng kalagayan dito ni Richard Pumikpik mga bossing, ang ating kababayan. Para makuha niya yung panalo, para kunyari unanimous ang magiging desisyon, sa landing ng binato tsaka sa tama, pasok talaga siya. Pero yung pagod dito ni Kabayan, sobrang hirap dahil simula umpisa hanggang round 6 mga bossing, talagang siya ang dumidikta ng laban eh.
At itong hapon mga bossing, taga-alalay lang, taga-counter lang. End of round 6. Pagpasok ng round 7, makikita natin na hinihingal na yung Pinoy. So round 7 tayo mga bossing. Tuloy tayo sa round 7. So antikas pa rin ni Kabayan. Siya pa rin ang sumusugod sa laban. Grabe talaga tibay nito. Ganito kasi yung mga boksingerong sanay nung dumayo eh. Yung alam mo yung mga patakaran pagka nangyayari yung unanimous decision. Kaya mas ginagawa na ni Kabayan yung best niya para mas makita kung sino talaga yung mas mananalo sa laban. Grabe yung hook no, kung tinamaan yung hapon dun. So kanan. Maganda yung kombinasyon ni Kabayan, mukha tsaka bodega. Parang 1-2 combination sabay bodega. Ay nasabay mukha. So yakap pa rin ang yakap ang hapon. So bumibira ng body shot pa rin ng Pinoy. Bodega pa rin. Napapaatras na dito ang hapon. Talagang sinusugod na ni Kabayan mga bossing. Sige na, tapusin mo na. Sige na. Kaso nilalak ng hapon yung kamay ng Pinoy eh. Hindi makaalis eh. So nagpakapaano lang muna. Titignan natin kung sino yung makakatama ng maganda. Ang hirap kasi dito, hindi sumasabay yung hapon eh. Binabalibag na lang si Kabayan. Ay, grabe, tinamaan. Pero makikita na parang wala nang lakas din yung Japanese sa mga suntok niya. Kaliwa kanan. Sa mukha. Grabe kung titignan mo sila bossing, liit-liit ng Pinoy. Hinihingal na. End of round 7 tayo mga bossing. So mga bossing, tuloy tayo sa round 8. Round 8 na to mga bossing. So walang katapusang stamina ang pinapakita dito ni Richard Pumikpik. Maganda kasi dito kung sumasabay na rin yung hapon eh. Ang sa ganun magkapalitan na ng patama na maganda. Kaso itong hapon masyadong safety yung ano niya, galawan niya. Ang bilis pa rin ni Kabayan. Makikita natin yung galaw pa rin ni Kabayan, napakabilis. Bodega sabay muka. Bodega ulit. Yan, open na open yung ano, depensa nitong hapon sa ano, sa tiyan no. Siguro kung hindi madali ni Kabayan dito sa mukha, bodega yung next netong pupuntiryan. So headlock daw. Tangkad kasi yung hapon eh.
So round 8 na to mga bossing. Grabe pa rin yung pinapakitang tibay ni Richard Pumikpik. Okay, tinamaan sa batok. Ang lupit din ito ni Richard Pumikpik, yung mga ilag na ito masyadong payoko na. Ako, ingat lang. Ay, ito na. Nagsigawan ng mga Hapon, nakapatama lang ng ilang bahagya sa Pinoy. Alam mo, panalo na. Grabe yung mga palakpakan ng mga to. Samantalang yung Pinoy, kanina pang binubugbog yung pambato nila. Nakayakap na si Richard Pumikpik sa Hapon dahil siguro nakaramdam din ng pagod. Nagpapahabol din kasi itong Hapon eh. Bodega ulit. Ayan, kina-corner na. Ayan, dala sa corner na itong Hapon. Pero mukhang siya ang naipit. Naku, ingat lang. Nagpapaulan na dito ang Hapon sa bodega. Okay mga bossing, 8 of round 8 tayo mga bossing. Next tayo sa round 9 mga bossing. So mga bossing, round 9 na to. Mukhang Hapon na, mukhang Hapon ng sumusugod. Mukhang nagkaroon ata ng lakas sa mga palakpakan ng kanyang kababayan. Tinamaan ng 1-2 combination sa mukha. Napaatras ang Hapon. Eto na, tatapusin na ng Pinoy. Yakap na naman. Ang ganda na nun eh. Umalog na yung ulo ng Hapon. Sana magawan pa ng patama ni Kabayan ulit. 1-2 combination sa mukha. Papatakbo na ang Hapon. So Hapon naman ulit ang susugod. Pinipilit cornering si Kabayan. Body shot ulit. Kaya mo yan. Mas may lakas pa rin na suntok tong Pinoy. One to combination ulit sa mukha. Maganda sana kung mapatama ni Bossing yung hook niya dito sa sikmura nitong Hapon eh. Nadulas ang Pinoy sa sobrang lakas ng bitaw. 1-2 ulit sa mukha. Masyado rin kasi mahaba yung siko nitong Hapon eh, kaya cover na cover din yung tagiliran niya. Sa mukha yun, mukha na lang bibirahin ni Richard Pumikpik. So nagkakasabayan na ulit. So mga bossing, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel ay pa-subscribe naman ang ating channel at i-chat nyo kung taga saan kayo. I-comment nyo sa ibaba mga bossing at ating babasahin yan. So patapos na tayo sa round 9 mga bossing. Sino ang bibitaw na maganda dito bago matapos ang round 9? So bumibitaw ng suntok ang Hapon. So Pinoy naman bago matapos ang round 9. End of round 9 mga bossing. Grabe yung bakbakan na to. So mga bossing, tuloy tayo sa round 10. Mauuwi pa ata sa unanimous decision ang laban nito sa ganda ng bakbakan ng dalawa. Batok sa batok daw. Lumabang kasi ng sabayan tong Hapon, puro yakap. Madikitan lang ng kundi yakap. Nasa lugar pa naman to ng di ba? Yakap na naman.
Sa territory mo pa naman, tapos pakita mo may pagbasagan ka rin ng kamao sa kamao sa ating kababayan ang makita natin. So Pinoy pa rin ang agresibo sa laban na ito, mga bossing. Round 10 mga bossing, 2 rounds na lang. 1-2 combination sa mukha, uppercut. Grabe na yung mga sigawan dito ng mga Hapon eh. Wala na masyadong ginagawa tong Hapon eh. At tumatanggap na lang suntok sa yakap. Ayun, sa mukha. Straight hook. Ito maganda pag nakapatama na maganda yung Pinoy. Sumisigaw din yung kampo ni Richard Pumikpik. Makikita na nasa likod lang niya ang kanyang mga coaches. Ayun, 1-2. Wala na, nakababa na yung kamao nitong Hapon. Mukhang hiningal na rin mga bossing, sa tibay pa naman na ipinapakita na itong si Richard Pumikpik, mga bossing. Ay talagang siya mismong stamina niya ang sumuko. So patuloy tayo mga bossing sa round 10. 27 seconds para matapos ang round 10 mga bossing. Yung mga pagyakap dito ni Richard Pumikpik mga bossing, pahinga niya to eh. Bawi niya to sa mga ilang rounds na pagbibigay ng lakas sa Hapon. Ayun na, bumawi kaliwa. End of round 10 tayo mga bossing. Dito tayo mga bossing sa round 11 mga boss. Pinoy ulit ang sumugod, bodega na naman ulit. Mga nagre-reklamo tong Hapon na sa batok daw tinatamaan. So mukhang umabot nga sa unanimous decision mga bossing ang laban na ito. Sana matapos na ni Kabayan dito sa round 11. Kasi mukhang nangihina naman na yung Hapon eh. So tingnan natin mga bossing. Kaliwat kanan. Muka. Bodega ulit. Ayan na, mukhang tatapusin na nga ng Pinoy. Mukhang narinig ako dito ng Pinoy natin mga bossing. Yung mga pag-stop sa pag-atake na itong Pinoy, nag-iisip siguro to ng mga moves para nyo mapapasok na maganda yung Hapon. So mga bossing, so patuloy tayo mga boss sa mga bossing sa round 11. Umuupak ng Pinoy pa rin, body shot, bodega pa rin. Makikita natin mga bossing na napapagod na rin ang ating kababayan dahil sa simula umpisa round hanggang round na ito mga bossing ay siya nagmimistulang bumubugbog dito sa Hapon. So napakatindi talaga ng nangyayari dito sa kababayan natin. Yung ganito mapanatili mo yung lakas mo hanggang sa dulo ng laban ay nakakabilib to sa boksingero natin. Dahil kadalasan pag ganito kalalaking kalaban, nakakapagod din eh.
Patuloy tayo sa round 11. So nako-corner na ang Pinoy. Kasing sangayon kayo sa tibay ni Richard pumikpik. So end of mga bossing, round 11 tayo mga bossing. Tuloy tayo sa round 12. Ito na mga bossing, round 12 na to. Final round na to. Nagsisigaw na ang mga Japanese crowd at nakikipag-upakan na rin ang Japanese, pero bodega ang tinitira dito ni Richard pumikpik. Last round na to mga bossing, kaya panoorin natin hanggang dulo. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel mga bossing, ay huwag kalimutan i-like at mag-comment kung tagasan kayo mga bossing, para ating isa-shoutout yan mga bossing. So mga bossing, sa mga ganitong laban maganda rin panoorin. Maganda yung may mga bumabagsak, pero yung ganitong tibay na ipinapakita ng Pinoy, ang sarap panoorin dahil makikita natin na yung tibay ng isang boksingero, yung stamina. Kasi bago nila makuha yung ganyang stamina, grabing training yan eh. Grabing takbo, talagang bugbugan sa training para makuha yung ganitong stamina. Dahil alam naman natin ngayon mga bossing na mga Pinoy boxer doon mga bossing, malalakas yung suntok, pero pagdating ng mga ilang rounds mahina na, stamina na. Pero itong Pinoy natin sa laban na ito, ipinakita niya ang tibay at lakas at determinasyon manalo sa laban. Makikita natin na dapat ang magiging bida dito ang Hapon, pero mas mukhang naging bida yung Pinoy dito. Grabe, kaliwat kanan. Bodega. Kanan, kaliwa. Bodega ulit. Bodega ulit mga bossing. So bodega ulit mga bossing. Ito na. Ilang rounds na lang, ilang minuto na lang mga bossing para sa end of round 12. Kaya napaka-pressure na ito sa bawat palitan ng suntok. Kay Richard pala mga bossing, kay Richard pumikpik, saludo ko dito sa ating Pinoy boxer na to. Tibay at lakas at determinasyon ang ipinakita na ito sa bansang Japan mga bossing. So hanggang dulo mga bossing ay hindi siya nagpakita ng takot sa laban. Pinakita niya yung tibay ng isang Pilipino mga bossing. So round 12 mga bossing, saludo tayo dito mga bossing sa ating kababayan na si Richard pumikpik, na ipinakita ang buong lakas sa laban mga bossing. So tingnan natin ang decision mga bossing, kung kanino mapupunta ang panalo. Nako, tingnan natin, sana manalo ang ating kababayan dahil kitang kita naman natin kung ano yung ginawa niya sa buong rounds. So pakinggan natin mga bossing kung kaninong championship belt mapupunta ito. Yun panalo tayo mga bossing. Panalo by unanimous decision ng ating pambato. Nako, congrats mga bossing. Dito pa sa teritoryo ng Hapon, makikita natin na may lakas pa yung kababayan natin, nakatayo po. Itong Hapon nakaupo na. So hanggang dito na lang mga bossing.
Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel ay subscribe nyo na yan at i-comment nyo sa ibaba ng inyong pangalan. Maraming salamat mga bossing.